iwasan. Wala ako sinabi. Ganon! Wala ako sinabi. Ay, nako. Masisisi mo naman para sa may isog ko. Hindi ko sinabi sa tao ko. Hindi naman sasaktan. Hindi naman sasaktan. Binabalita lang namin ang kwento mo. Ayan mga kababayan, ayan po inyong nasasaksihan. Sinasabi niya, ang naggulo daw sa Mindiola ay galing iwasan. Wala ako sinabi. Ganon! Ayan po ang inyong natunghayan mga kababayan. Ito daw po nga nangyaring gulo dyan sa Mindiola ay sinasabi di umano nitong reporter na nanggaling daw po sa liwasan. Ayon po dito sa isang mama mga kababayan na taga-Maisog ano, at kinumpronta nga po at biglang napatigil po sa kanyang pagbabalita. Ito po nga reporter mga kababayan at nandyan po tayo. Mayroon po tayong full video na nakuha po nito mga kababayan at antayin nyo po mamaya kung paano po nangyari dito mga kababayan sapagkat nakuhanan po natin ito ng buong buo dahil personal po tayo nagtungo. Ito po ngayon ang ating pag-uusapan, yung mga kabuang ganap kahapon kung paano po mga nangyari. Naku, mapapanood niyo po rito ngayon sa ating channel. At si Captain Dado mga kababayan, isa po sa ating nakuhang nakapanayam kahapon. Ano po ba ang nasabi niya? Ano po ba ang mangyayari sana kahapon mga kababayan? At ano po ba talaga ang pakay ng ibang mga nagrally po dito mga kababayan? At ito po mga mainstream media, ayan nga po, naaktuhan nitong atin pong kababayan na nagbabalita ng fake news di umano. Yan po ang ating matutunghayan. Samantala, sa kabilang banda po mga kababayan, mukhang nilalaglag na po ni Martin Romualdez itong kanyang pinsan na walang iba kundi si BBM. Patutunayan po ito sa kanyang mismong post mga kababayan. Naku po, ano ho? Matindi po ito, laglagan na po ito at mukhang tatakas at aarestuhin na po itong si Saldico. Naku mga kababayan, grabe. Medyo napapaos pa po tayo, hindi pa po tayo masyado sa busis natin dahil kahapon na po, matindi po ang ating ginawang pagko-coverage kahapon. Talagang intense po mga kababayan. Kung kayo po ay nakarating saan man sa parte ng Metro Manila na nagkaroon po ng mga rally, talaga naman wala ka pong makikitang wala pong gulo. Bakit po may gulo? Samantalang ang atin pong lagi isinisigaw ay peace rally. Ano ho? Well, malamang sa malamang hindi po galing sa grupo ng Maisog or mga Duterte supporters ang mga gulo. Alam nyo naman po yan mga kababayan kung kanino po nanggagaling ito pong mga kaguluhan. Siyempre, dito po sa kalaban ng ating pamahalaan or ating gobyerno. Ano ho? Tayo ay hindi po kalaban ng ating gobyerno. Kakampi po tayo. Maliwanag po yan mga kababayan. Ang atin lang po dito, yung mga ginagawang katiwalian at kabalbalan ng ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Ganun po, no? Hindi po nating kalaban ang gobyerno dahil tayo po ang gobyerno bilang isang mamamayang Pilipino. Maliwanag po yan, ano? At sa kabilang banda din, mga kababayan, ako po, si President Duterte, no? Good news po, may good news po tayo kay Pangulong Duterte. Panoorin po ninyo yan. At bago po ninyo mapapanood yan, mga kababayan, nakikisuyo po muna ako. Kung ngayon po lang po nakabisita sa aking channel, pakisubscribe po ang aking channel. Pakipindot nyo po yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Malaking tulong, malaking bagay na po yan sa aming mga content creator at wala naman pong bayad yan, mga kababayan. Pakilike na rin, pakishare kung inyong mamarapatin. Maraming salamat. Okay, tuloy na po tayo sa video ito, ano ho? Unahin po muna natin itong video ito mga kababayan, kung ano po ba talagang ang naganap dito, ano ho? Ito po kasi ang focus na focus, harap-harapan po itong nagbabalita, no? Itong nagbabalita sa TV5 ay harap-harapan kinumpronta ni tatay dahil nga po sa sinasabi, ayon sa kanyang balita, ay ang nanggulo daw po dyan sa Mindiola na makikita po natin
nanggaling daw po dito sa Liwasan. So ang nasa Liwasan kasi mga kababayan ay yun ang maisog, which is Duterte. Alam niyo po mga kababayan, bago pa man po ito nangyari itong rally ngayon kahapon, ay alam na po ng lahat na talagang ibibintang sa mga Duterte lahat ng mayroon pong mangyayaring kaguluhan dyan. Alam naman po natin yan, kaya ingat na ingat po tayo na mag-create po ng gulo. Nandyan po tayo para isigaw yung ating hinanaing, na bounded naman po ng ating konstitusyon, ang freedom of speech, freedom of expression, Article 3, Section 4. Yun po yun. So, mula pa noon hanggang ngayon, hindi pa po tayo nagbabago dahil yun po ang bilin sa atin ng ating Tatay Digong. Di ba mga kababayan? Pero ito po, naaktuhan po niya itong nagbabalita, itong sa TV5 ni Kuya, ni Tatay. Panoorin natin mga kababayan ang kabuuang video na ito. Sinasabi niya, ang nanggulo daw sa Mindiola ay galing Liwasan. Wala ako sinabi! Wala ako Sinabi! Ay nako, masisisi mo naman para sa maisog ko. Dito mga kababayan, nakapapata siya dito Nasa taas pa po siya mga kababayan, mamaya kapakita sa inyo. Binabalita lang namin. Binabalita lang namin ang kwento mo. Siguro naman mga kababayan, itong si Tatay ay hindi naman siguro ito mga kababayan, magsasalita ng ganito kung hindi niya po narinig mismo dito sa reporter ng TV5 So ito, mayroon po akong papapanood sa inyo. Mismong kuha ko po itong video na ito mga kababayan kung ano po ba talaga ang nangyari kasi nandyan po tayo, nanggaling po tayo ng EDSA, tumuloy po tayo dito sa Mindiola dahil nabalitaan nga po natin, nagkakaroon na po ng tensyon, nagkakaroon na po ng riot at gulo dito po sa Mindiola. At naaktuhan nga po natin mga kababayan ang paghahagis, pagbabato ng mga minor de edad mga kababayan, at mayroon pa yung iba yung mga bandila pa silang mga daladala na mukhang pang-impiing terorista mga kababayan. Ito po ay hindi po ito gawain natin, hindi po tayo ito, Yes, isa lang po ang ating bandila lang po ng Pilipinas. At mayroon pa nga po dito mga kababayan yata, nagtaas ng bandila, nagbaliktad na simbolo po yan. Pag binaliktad ng bandila ng Pilipinas, simbolo yan ng gera. Yun po ay gagagawan po yan ng mga makakaliwa o mga MPA na kalaban po ng ating gobyerno. Yun po yun mga kababayan. So hindi po natin gawain yan. Kinukundi na po natin ang marahas na pagkilos protesta. Kasi tayo po rito ay hindi naman po natin po pwedeng pabagsakin ng gobyerno sa maling paraan, illegal na paraan, kundi pabagsakin natin sila sa pamamagitan ng tamang proseso. Yung pag ilabas natin yung mga ebidensya laban sa kanila, yung hinding tamang ginagawa nila ay atin pong mapatunayan. Ito po mga kababayan, itong video na ito, ako mismo ang may kuha nito, nakalive po ito kagabi sa akin. Panoorin po muna ninyo mga kababayan Kabi-kabilaan pong ganap. Dito sa yata parang may ganap din yata. Ayun Oh. Ayan na po yan mga kababayan, yung nagkonfrontasyon na yun. Nagbabalita pa po doon si yung sa TV5 na yun, yung may bubong na yun. Sasakyan po nila yan Ngayon, nakapokus po muna ako doon sa kabila kasi doon nagbabatuhan. Doon po may nagpaputok, naghagis ng pillbox ba yun? Sumusunog po ng kalsada mga kababayan. Ilang beses pong may mga kabataan, as in kabataan. Nakikita po natin at mga nakatabon ng mga muka, nakaitim, Tapos yung iba may mga bandila pa na pang MPA, di ba? Ano mayroon dito? Ayan. Ano mayroon? Bakit nasisigawan ito mga ito? Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan mga kababayan, Ayun si Tatay, Harap-harapan dinuduro talaga itong reporter ng TV5, ayun, Ayan po yung sinasabi niya, sinungaling. Ayan, harap-harapan. Nandun pa po siya sa ibabaw niyan. Nagbabalita pa po siya niyan, Napilitan pong bumaba si nagbabalita na yan.
Tingnan niyo po ang nangyayari at tulak niya. Ayun. Tulak niya. Binabay rin, binabay. Yun lang, na-fake news ka tuloy, sir. Aray ko, ang dami-daming tao kasi butik na yan, na-fake news ka pa eh. Na sobrang daming tao dito, na-fake news ka pa kasi. Siya dito, wala kami nagkalit kasi sinungaling siya. Sinasabi niya, ang nanggulo daw sa Mindiola ay galing iwasan. Wala ako sinabi. Uy, bakit mo nang ginanong, sir? Sir, nakapangapa mo talaga ginanong, sir? Ay nako, masisisi na naman pala sa may isog to. Negosyo namin sa itaw to. Sasakyan. Pero basta kayo. Yan kasi sinawali. Mga kabayan, hindi tatay na nagbabalita ito. Maaktuhan mga kababayan. Nag-live ang Channel 5. Yan po, nag-impit na po ito dito mga kababayan. Ayan mga kababayan, mayroon pa yung karugtong, hanggang doon, mayroon pa po doon na nagsasalita, no? Hanggang sa nakaalis na nga po yung reporter dahil hindi po tinigilan ng mga tao na sundan po dahil nga po sa, ayun, naaktuhan po habang nagbabalita ng live, fake news ang binabalita at mukhang isisisi na naman sa maisog. Ito po ang ating sinasabi dito mga kababayan na talagang mayroon pong mga pangyayari na ang maisog po ang gusto nilang isisihin po sa mga gulo. Samantalang makikita nyo naman mga kababayan na mula sa pulpa, wala po tayong record ng panggugulo ang mga Duterte supporters. Ano ho? At manapa, itong kabilang grupo, lalo na nga po itong mga MPA at itong mga terorista at ito pong mga realista na mga wilgista na mga kakamput. Ang hirap magmura kasi mga kababayan eh. Diba? Sila po yan. Yung mga kain suka, kain tae, pasintabi po sa mga kumakain ngayon, mga kababayan ha. Ganyan po, nakakainis ano mga kababayan. So yan po sila, ha? Sila po ang nagpe-fake news. Sila po ang ngayon ang nagbabalita ngayon ng mga hindi tama mga kababayan para pasamain po ang mga Duterte supporters. Dahil dyan, naaktuhan po siya at kinumprunta po siya harap-harapan. Ha? At napatigil po siya mga kababayan. At pagbalik ko po, nagliligpit na po yan. Makikita niyo po sa buong video nitong ating YouTube kahapon, itong ating channel. Yung live natin kahapon dyan sa Mindiola. Ano ho? Doon naman sa babandang hindi na ako nakalapit doon mga kababayan dahil nagbabatuhan po, no? Nagbabatuhan po ng mga pillbox ba yun? Basta umaapoy, umuusok mga kababayan, tapos nagliliyab po, no? May mga naririnig pa nga tayo pagsabog sa Ligarda at doon sa may sugo sa Ricto, yun nga po, nagkaroon po ng pagsusunog ng mga motor doon mga kababayan, ng pulis. Nakakaawa naman, So yan po ang atin pong personal na nasaksihan mga kababayan kahapon dyan sa nangyayari pong rally, no? Pansamantala, lipat muna tayo sa isang topic natin. Yung topic natin mga kababayan na ito po, no? Mukhang si Martin ay ilalaglag na si BBM mismo mga kababayan. Panoorin po natin ito ha. Mayroon po kasing post na napanood, nakita po natin. Ito po yung post na to. At si Miss Sumbulo na mukhang nilalaglag na ni Martin mismo ang kanyang pinsan.
at mukhang umamin na po si Martin sa kanilang kasalanan, mga kababayan. Panoorin niyo po ito. Ito ho. May post po dito yung Radyo Bandera News FM Jinsan. Yan po ha, mga kababayan. At mayroon din pong mga nag-post na iba pa po. Ito pa po. Ayan o. Parehas po sila. Ito Brother Kabisdak TV. Yan po, mga kababayan. Parehas po sila. Itong JV Home HK. Yan, mga kababayan. Parehas po ang kanilang mga post, no? At ito pa po. Agnes Ningaska, no? Mga kababayan, ang dami po nilang post. So, basahin mo muna natin. Ano ba itong post nitong isa, mga kababayan? Itong radyo muna. Tapos mayroon pa rin itong Surigao, mga kababayan. Kasi itong Mumu, taga Surigao daw. Ito, Surigao, oh, mga kababayan. So, unahin natin ito sa Surigao, ha? Itong post nitong Surigao. Sabi dito, Romualdez, bakit ninyo isinisisi sa akin ang korupsyon? Ang totoo, sina Kong Mumu at ko ang gumawa ng plano. Ako lang ang nag-aproba sa budget ng insertions. Mga kababayan, ano ba sa palagay ninyo, sa mga abogado dyan, sa mga nakakaintindi ng batas kahit hindi abogado? Maliwanag po ba na pag-amin ito ni Martin Romualdez na sila talaga ang utak at paglalaglag niya ito kay Marcos Jr.? Mga kababayan, bakit kanyo? Kasi kung titingnan nyo ha, ang totoo, sabi niya, anong totoo? Kasi siya mismo may sabi, ang totoo, sina Kong Momo at ko. Okay? Yung Congressman Momo daw ng Surigao at ang itong si Congressman Ko, Saldico, ang gumawa ng plano. O, si Congressman Ko at si Momo ang gumawa ng plano. Ako lang ang nag-aproba. So mga kababayan, yung plano ni Ko at saka ni Momo, inaprubahan ni Martin. Yung ano yon, yung budget ng insertions. O di pinaamin niya, tama hindi? Ito kasi doon totoo eh. Siya yung nag-aproba. So inaamin niya, mga kababayan, tama hindi? O sige nga, sino rito yung mga abogado? Sino rito nakakaintindi ng batas? Di ba inaamin niya? Inaprobahan niya. So maliwanag pag-amin. Nagplano yung dalawa. Sino nag-aproba? Ikaw. O, bukod sa iyo, sino pang mag-aaproba? Ha? Sino bang nag-aaproba ng GAA? Di ba yung presidente natin? O mga kababayan, sige nga, pakitanong nyo nga sa mga abogado kung tama ba ito o hindi. Di ba maliwanag na pag-amin at pag-ano na ito nila Martin? Paglalaglag na ito sa kanyang pinsan? Kasi kung totoo ito, mga kababayan ha, kaya ko nga pinakita sa inyo, napakarami po nag-post nito. Hindi ko po ito gawa-gawa. Ayan po ha, ayan pong source natin, Surigao ito. Basahin natin ang sinasabi ng Surigao. Yesterday daw po ito, yesterday at 7:20 AM. Just in, dating House Speaker Martin Romualdez nagsalita na tungkol sa ghost projects insertion. Mumu at ko mastermind raw nito. Romualdez interesado lang sa mining, hindi sa construction. Alamin, biniltahan ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyon siya umano sangkot sa ghost project insertion sa pambansang budget. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Romualdez na walang basihan ang mga aligasyon laban sa kanya. Wala akong negosyo na construction. Ang lahat ng negosyo ko ay nasa mining industry bago pa ako maging House Speaker. I am self-made. I am already a billionaire. So billionaire na raw siya. Yan si Kong Mumo ang tanungin mo. Okay ha? Biglang yaman yan dahil sa construction at si Kong Zaldico nasa construction rin. Bakit ako ang itinuturo dito? Nang hihingi pa nga ng request si Mumo para magtayo ako ng mining expansion sa Madrid, Carmen Lanoza at San Miguel, Surigao del Sur. Dagdag pa ni Romualdez, ang dapat umanong usisain at tanungin ng publiko ay sina Kong Momo, Romeo Momo at 1st District Surigao del Sur at Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List na kapwa may kaugnayan sa sektor ng construction. Hindi ako ang mastermind ng insertions at dapat ang sangkot ng goods projects insertion ay yan sina Kong Romeo Momo at Kong Zaldico.
di ko namalayan na may ghost project dahil sa dami-daming pages na isinumite nila, bigla ko na inaprubahan. Akala ko na walang anomalya. Ayan na nga mga kababayan ang sinasabi natin no? Dagdag pa ni Romualdez. Samantala, wala pa pong opisyal na tugon mula kina Mumo at ko sa mga mabibigat na pahayag ni Romualdez. Patuloy namang binabantayan ng taong bayan at mga watchdog groups ang magiging takbo ng investigasyon sa isyu ng Ghost Project insertion na yumanig sa Kamara. Ayan mga kababayan, napakaliwanag po aminadong-aminado si Martin Romualdez. Hindi ako mastermind ng insertion, sabi niya. Dapat ang sangkot ng Ghost Project insertion ay yan sina Kong Romeo Mumo at Kong Zaldico. Sila daw po dapat ang mastermind. Si Zaldico at saka si Kong Mumo. Ako di ko namamalaya na may Ghost Project dahil sa daming pages na isinumiti nila, bigla ko na inaprubahan. Nako mga kababayan, abogado ka, speaker ka. Di ba abogado rin to si Martin Romualdez? Yan po mga kababayan, nagkakatotoo sinasabi ni Tatay Digong. Totoong-totoo talaga. Abogado ako, hindi ko po pwedeng, hindi mo nabasahin lahat. Kaya siguro si Tatay Digong mabilis tumanda nung naging presidente. Di ba napakalakas pa ni Tatay Digong nung bago siya maging presidente? Pagkatapos nung naging presidente siya, biglang tumanda, bagsak talaga, no? Ang bilis, bakit? Kasi biruin mo ba naman sa stress siguro, no? Napaka-stressful talaga nitong trabaho maging presidente kung isa kang matino na presidente. May stress ka talaga, no? Dahil sa dami ng pipirmahan mo ba naman, hindi ka makakatulog. Dahil hindi mo, sabi nga Tatay Digong, abogado ako eh. Hindi ako po pwedeng basta-basta na lang pumirma. Baka mayroon dyan makalusot na anomalya. Ayan na nga, ito na nga. Ayun, sa dami-daming pages na isinumiti nila, bigla ko na inaprubahan. No? Bigla niya inaprubahan. Maliwanag pag-amin mga kababayan. So inaprubahan niya ito. Inaprubahan din naman ng kanyang pinsan na si BBM. So anong ibig sabihin nito mga kababayan? Di ba? Maliwanag pa sa sigat na ng araw na talagang inaamin nila na silang magpinsan ang dapat ditong mas may malalaking pananagutan. Tama hindi? Kayo na ang umusga mga kababayan. Kayo na yung magtingin dito kung tama ba yung analyze natin. Kung tumutugma ba yung analyze natin dito mga kababayan. Ha? Sige nga, kayo na po ang umusga dyan. Samantala mga kababayan, itong si Zaldico ay may post, no? May post po si Zaldico at mukhang aarestuhin po siya mga kababayan. Ito po ang kanyang post, no? Nag-post sa social media si Kong Zaldico dito po sa Banat News, no? If you will force me to go back to Philippines, I will resign. That travel clearance is only, ito kasi post ni Zaldico. If you will force me to go back to Philippines, I will resign. That travel clearance is only valid for my position as Congressman Zaldico. Yan po mga kababayan ang kanyang post dito. Maaari po si Zaldico maaresto mga kababayan sa ganito po niyang pahayag pagka po siya ay mag-resign ng pagka-congressman. Panoorin po natin si Ka-Eric mga kababayan patungkol po dito sa post ni Zaldico kung paano siya maaresto. Tirador ni Marcos at ni Romualdez pagdating sa pagkakatay ng pundo at pagsindikato sa Kaban ng Bayan na umabot sa mahigit 1 trilyon na pesos, no? Ang nawala sa flood control pa lang na mga proyekto na sinindikato nila Zaldico, nila Marcos at nila Romualdez. Ang sabi ni Zaldico, kung pipilitin nyo kung uuwi habang ako'y nagpapagaling pa daw, nagsasakit-sakitan lang yata itong kulukoy na to, no? Nag-post itong si Zaldico sa kanyang social media, sa Facebook. Sabi niya, yung travel authority, pwede lang yan mag-take effect sa isang congressman. So kung i-cancel nyo yan at ako ay mag-resign bilang congressman, paano nyo ako mapapauwi? Nakalimutan niya na pwede siyang ipaaresto ng gobyerno ng Pilipinas. Iyan ay kung seryoso at may bayag at paninindigan si Marcos by way of coordinating sa Interpol at pati na rin po sa authorities ng Estados Unidos
including ang Federal Bureau of Investigation. So Saldico can be brought back to the country. Pwede po siyang mapabalik at pwede po siyang magkaroon ng arrest order, lalo na kung isampa ang kaso sa korte. At siya po ay pwedeng aristuhin either by way of extradition o kaya coordination sa US government kung gagawin ng seryoso ni Marcos. So itong pagmamayabang at paghahambog ni Saldico, ito po ay ginagawa niya dahil alam niyang walang bayag at walang paninindigan si Marcos at si Romualdez, na hindi nila kayang gawin ang sapilitan na dalhin sa hustisya at katarungan itong kagaya ng mga itinuturong sangkot na kriminal sa pandarambong sa Kabanang Bayan, itong hambog at kulukoy na si Saldico. Ibig sabihin po, hindi gagawin ni Saldico yan kung may pagkatakot siya na kayang gawin at panindigan ni Marcos at nila Romualdez ang kanilang sinasabi. Tama mga kababayan, si Ka-Eric dito. At dudugtong nito mga kababayan, naalala nyo si Congressman Teves before, no? Di ba? Ganyan po ang ginawa nila. Natanggal sa pagka-congressman at na-cancel ang travel authority niya. Lahat na po, nawala na siya ng ano. At eventually, pinaaresto po sila. O kung talagang may bayag nga itong si Marcos at saka itong si Saldico, ay si BBA, si Martin Romualdez, ipaaresto nila ito, si Saldico. Dahil hindi na siya congressman, nagbabanta, magre-resign. O di sige, mag-resign ka, di pwede ka nang arestuhin. Isa ka na lang si ordinaryong mamamayan, di ba? Pilipino ay mayroon kang kasong kinakaharap dito pwede ka nang arestuhin. Simple lang po yan mga kababayan, di na po kailangan ng marami pang pagtatalo dyan. Ganyan na po ang ginawa nila, may president na tayo dyan. Yan na si Teves, di ba? Pinilit po nilang arestuhin at kunin, dalhin dito dahil may kaso. So, maliwanag po yan mga kababayan sa sikat ng araw. Kung may bayag po itong magpinsan na Martin at BBM. At ngayon nga mukhang naglalaglagan na. At una na nga nila nilaglag ni Martin itong kanyang dalawang julalay na si Momo at itong si Saldico. Ang problema, habang nilalaglag niya itong dalawang ito, silang dalawa ng kanyang pinsan ang mas lalong nalalaglag at mas lalong nadidiin dito. Bakit? Kasi kahit pa magplano, sino pa man ang magplano dito ng mga congressman, baliwala yan lahat kung hindi yan aprobahan ng speaker at ng mismo Pangulo. Nagawa na nga sa Senado, nagawa ng Kongreso. Pag ipinasa po yan sa presidente, kung totoo ang sinasabi ni Anticler ninyo na hindi daw natutulog sa sobrang sipag ni Marcos Jr., di na sana nakita niya yun bago niya pirmahan. Ay ka lang, matindi pala itong corruption dito sa flood control projects. So dito pa lang, fake news na naman si Anticler. Kita nyo mga kababayan, dito nyo napapagtugma-tugma talaga na mga fake news na mga ito, binibintang po nila sa atin. Ayan, naaktuhan tuloy ng kababayan natin, itong reporter mismo ng isang mainstream media, di ba? So, ganyan po mga kababayan, tinutulak po nila lahat ang kanilang mga maling kagagawan at mga fake news nila sa atin lahat yan. Pero dito, kahit ano pa ang gawin nila, pag fake news, ayan, napapatunayan ngayon, natatamad-tamad talaga itong si BBM at burara at wala po talagang pakialam. Hindi siya nagtatrabaho bilang isang Pangulo. Kasi pagpirma na nga lang, pagbasa na nga lang ng lahat ng kanya pipirmahan, hindi pa niya tinignan. Bakit? Ang katunayan, ayan, umamin mismo si Romualdez na hindi niya na binasa. Basta na lang daw niya inaprobahan, pinirmahan na lang niya. Approve! Ando naman ang aking pinsan na hindi natutulog, di ba? Approve din ko sa aking pinsan dahil nakasipag ng aking pinsan. Napakasipag yan. Oo, ay magdamag yan, di yan natutulog. Sipag di ba mga kababayan? So, naniniwala ba kayo na napakasipag talaga nito ni Marcos Jr.? Dahil sa kasipagan niya, ano bang ginagawa niya? At hindi niya nakita ito ng mga insertion. Kung hindi niya ito nakita, ibig sabihin, hindi inutil siya, hindi siya capable maging Pangulo, mga kababayan. Tama hindi? So dahil dyan, galit mo na, baba ka na lang dyan. Mayroon naman matalino at magaling isang abogada na si BP Inday Sara. Yun po yun mga kababayan. Okay? So, mga kababayan,
kahapon, balik tayo dito sa ano, balik tayo dito sa issue, no? Bago tayo pumunta kay Tatay Digong. Uunahin muna natin, may good news tayo kay Tatay Digong. Tatay Digong muna para dire-diretso na tayo doon sa ganap kahapon. Ipakita ko po sa inyo kahapon, pati yung interview ko kay Captain Dado, no? Doon mismo sa Insa Shrine. Ito pong good news kay Tatay Digong, mga kababayan. Binalita po ni Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin niyo po ito. Criminal Court ang kanila. Teka lang mga kababayan, ha? Mayroon umano bansang handang tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung sakaling maaprubahan ng International Criminal Court ang kanilang interim release ayon kay Vice President Sara Duterte. Nakipag-usapan niya siya sa mga kakilala niya sa ibang bansa upang makahanap ng tatanggap sa kanyang ama kung papayagan itong pansamantalang makaalis sa detention facility. Umaasa pa rin ngayon ang pamilya Duterte na makakauwi o makakalaya na si FPRRD sa ICC Detention Facility. Dala na rin ng katandaan at iba pang karamdamang mayroon ang dating Pangulo. Kung makikita nyo sa ICC website, meron na third country doon. Meron na isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulo. Kaya sir, kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwede, o basta lang siya papasok doon sa bansa na yun. Ayan mga kababayan. Dahil si dating Pangulo. Good news po mismo nang galing kay Vice President Inday Sara Duterte na ito nga pong si Tatay Digong ay mayroon na pong isang bansa na interesado po na doon pong manatili si Tatay Digong. Ano ho, mga kababayan. So, nakakasabi kung anong bansa ito, ano ho, at ngayon pa lang papasalamat na tayo sa bansang ito. Alam niyo mga kababayan kasi nung panahon, ang ating kasing bansang Pilipinas, naalala ko lang yung yung panahon ng Holocaust. Pati yung Russia nung mga panahon, mga kababayan. Sa history pala natin, tayo pala yung bansa na tumanggap ng mga ayaw, yung mga pinapatay ng mga Hudyo. Tayo pala yung bansa. Pilipinas pala yung tumanggap dyan sa mga pinapatay ng mga Hudyo ng Germany nung panahon ng kapanahonan nung Holocaust, no? Tapos yung Russia, mayroon din ako napanood, mga kababayan, na tinanggap din ng Pilipinas. Marami din palang mga Kaya alam nyo, napapaisip ako talaga, marami tayong mga kababayan na mga pumupunta sa Middle East, tapos dyan sa Israel, no? Ibang-iba yung mga kababayan po natin na mga Pilipino. Iba ang trato sa kanila sa mga Israel, no? Tayo sa Israel, napaka-welcome natin, no? Napag-alaman ko, dahil pala yun sa mayroon palang tinatanaw na utang na loob ang Israel sa Pilipinas. Bukod tangi pala yung bansang Pilipinas na tumanggap noon sa mga Israelita, no? Alam mo, parang na-emotional ka sa mga kababayan. Kasi yung Israelita kasi, kung magpabasa kayo sa Biblia, parang chosen people ng Diyos yan. Nung araw, no? Hindi ko lang alam po ngayon kasi mukhang hindi pa po rin nila alam na dumating na po ang Misaya, yung Kristo, no? Hindi nila alam yun eh. Pero nung araw kasi, kung babalikan natin ang Bible, sila talaga yung chosen people. Labas sa Israel, sila noon, parang hintil ang tawagin. Wala silang alam, no? Na tunay na Diyos. Ganyan yung turing sa Biblia nung araw, no? Liban na lang nung panahon na ng New Testament, panahon na ng ating Panginoon Kristo, dumating na siya. Inintroduce na sa mga hintil ang aral ng Diyos. At ito na nga ngayon, mga Kristiyano tayo, no? Yan mga kababayan, nung panahon ng Israelita, wala pong gustong tumanggap at ang Pilipinas pang tumanggap. How ironic naman na ang ating bansa, isa sa napakakilala, no, ng humanitarian reason,
ng napaka ano natin, isang napakagandang gawain, isang napakagandang kustong ugali ng Pilipino, yung approachable tayo, yung mapagmahal tayo sa ibang tao, yung mabilis tayong lapitan, yung talagang nasa bingit ng alanganin pangangailangan. How ironic na mayroon tayong ganitong tradisyon, ugali, custom, pero sa atin din ang galing yung pangkikidnap at ipatapon yung ating mamamayan pabalik, papunta sa ibang bansa, diyan nga sa dahig. How ironic, how sad na mayroon tayong ganitong pangyayari sa ating bansa, na ang nagpagawa pa nito yung Marcos na matagal-tagal din isinuka ng kapwa mga Pilipino. Alam nyo, kahapon kaya ako namaos dahil sa kasasigaw ko, napaka-ipokrito nitong mga pari at mga madre. Perhaps yung iba sa kanila nakaranas ng kalupitan ng Marcos Sr. At ang sigaw nila noon, magdarambong, magnanakaw, nasa Guinness Book of Record. Lahat na lang ng krimen ibinintang sa mga Marcos Sr. How ironic na ang kalupitan na naranasan nila sa kanilang sa tatay nitong Junior ngayon, sila naman ang pinagtatanggol niya ngayon. Yung nagpatalsik noon sa ama, sila rin ngayon ang nagtatanggol sa anak. Na parehas din naman ang isyu. Kaya pasintabi po sa ating mga kababayang Katoliko, ako'y hindi po ako naniniwala na ang Katoliko po talagang totoong Kristiyano. Una, pangalan pa lang hindi Kristiyano, Katoliko nga Katoliko Romano. Hindi naman po yan Christian. Pasintabi po sa mga kababayan po nating Katoliko. Hindi po talaga yan. Kasi, biruin nyo, kasi kung Katoliko ka, hindi ka talaga mapaproud Biruin, maproud ka ba niyan? Pinatapon na nga yan Sinukan nyo na yan, tinain nyo na. Ngayon lalamunin nyo yan, tinain nyo na. Sinabi sa mga kumakain, tinain nyo na, isinukan nyo na, lalamunin nyo na. Yan, alam nyo sa Biblia, mayroon din yan mga kababayan. Nagbabalik na muli ang baboy paglublob sa pusali. Ganon din yung aso. Kinakain ng aso ang kanyang suka, isinuka niya na. Tingnan yung mga aso. Sino ba yung mga aso? Ang mga aso ay matatakaw, mga pastor na mga matatakaw. Yan po yung mga aso sa Biblia. Tingnan nyo mga kababayan, anong ginagawa ngayon ng mga pari? Mga pastor din po yan Iba lang ang tawag Pastor din po yan nangangalaga din sila Tingnan nyo, nagpakabalat tupa. Hay nako. Diba mga kababayan? So, kaya ako namaos talagang kasi napaka-ipokrito ng mga Pilipino. Napaka-ipokrito. Napakalilinis ng kanilang mga damit. Napakababango, napakalilinis ang kanilang anyong panlabas. Pero ang kanilang panloob, naku po, parang mga nitsyong pinaputi na ang loob ay nabubulok na pasintabi sa mga kumakain mga kababayan. Nakakaano lang talaga, nakakaano lang ba kasi ganitong nangyayari sa ating bansa. Hindi talaga tayo aasinso dahil mayroon po talagang mga tao na ayaw po noon. Bakit kasi mga kababayan? Dahil gusto po nilang manatili na sila po lang ang mayayaman, sila lang po ang dapat paniwalaan, sila lang po ang may karapatan mabuhay ng marangya. Yun po yun mga kababayan. Hay nako, ito, panoorin nyo po mga kababayan ang interview ko kay Captain Dado kung ano po talaga ang nangyayari dito sa EDSA ngayon at
ano pa po ang susunod na mangyayari dito. Salamat Captain Dado sa interview na to. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa harap ng EDSA Shrine at kaharap na po natin ang atin pong hinangaang talaga naman magiting na kapitan, si Captain Dado ng Pinoy Survivor. Kap, maganda nga po sa iyo. Maganda nga po sa inyo lahat. Long time no see. Kap, nabutan-butan po yung pagsasalita ninyo. Kumusta po ang inyong pagsasalita rito sa EDSA? Mainit. Ano po ngayon Kap yung nakikita ninyong mangyayari at magaganap sa isang araw na ito? Wala yan, depende yan kasi kinulo ng administration yung rally eh. Halo-halo, kita mo doon may piklawan. Halo-halo, doon sa kabila galing ako. Maraming dilawan doon. Halo-halo. Kaya nga, sinasadya talaga nila na disorient yung tao. Hindi alam ng tao, sila pupunta. Kaya nga, siguro, kung lumahok yung ibang Pilipino, okay lang. Meron pang advisory na ano, di ba? Mag-testing na number 5. Opo. Pati yung budol. Mahalo. Kaya nga ano, hindi tama. Ang magkanapikon yung tao, isa lang magsabi dyan, susubi na Malacanang. Wala, marami masasaktan. Kaya ang dapat dyan, maintain lang yung issue, yung galit. What we want is accountability ng mga nagnakaw, mga involved, and responsibility ng presidente. Kasi lahat yan nangyari ng panahon niya. Gaya rin nung narrative nila, ibabalik yung investigasyon sa 10 dekada. 10 taon. 10 taon. Para panagutin ang Duterte. You see the narrative. Pero pagkat sa kanila, hindi pwede. Dapat panagutin ang presidente dahil siya pumirma ng GAA 2025 na hanggang ngayon nakabinbin sa Supreme Court. Hindi mangyayari ang labas ng pera na yan, hindi niya pinirmahan yun. Yun ang problema yan. So, nakikita ninyo ngayon, Kap, ito ba ay strategy ng administrasyon para mabiyak or hindi po magsama-sama ang taong bayan? Strategy nila. Pero Marcos, ano? Let me warn you, kayo sa administration. Ang ginagawa nyo lang is to dig a deeper hole. Nauhukay nyo lang lalo yung sarili nyo. Yung kumunoy. Hindi nyo mapipigilan yung galit ng taong bayan. Doon talaga pupunta yan. Kung kinokontrol nyo yan, lagi nyo inaano yung peaceful revolution, yung peaceful rally na yan. At pagka sinupil nyo na sinupil, kinulo nyo ng kinulo, ang lalabas yan, yung taong bayan walang ibang pupuntahan, mawawala ng tiwala sa mga institusyon, magre-revolusyon ng taong bayan. Doon pupunta yan. Bilang panguling katanungan ko sa iyo, Captain Dado, ano sa tingin ninyo ang gusto ng karamihan ng taong bayan sa araw na ito? Tapos sabihin, totoo, ang gustong-gusto ng taong bayan, magsimba lang, magbuhay ng maganda, kasama ang pamilya. Pero nawawala yun eh. Kasi kinakailangan lumabas ka ng kalsada. Kinakailangan damayan mo yung ibang Pilipino para magreklamo. Kaya ang laki ng problema, hindi natutugunan yung pangangailangan ng kababayan natin. So, kaya nagrarally mga tao. Gusto nilang itama yung mali. Ayaw natin na mamanahin pa ito ng mga future na henerasyon ng Pilipino. Kaya itong problema na ito, huwag niyong ipasa sa mga Gen Z. Huwag niyong ipasa sa kabataan. Mali. Ito problema ng buong bansa. Problema mula bata hanggang matanda hanggang senior. Kaya kung kaya ninyo, sumali kayo at be concerned. Bigyan nyo ng pagkakataon yung bansa natin na umunlad. Kung hindi tayo gagalaw, kung hindi tayo kikilos, malulunod tayo sa korupsyon, malulunod tayo sa incompetent, sa lahat ng problema ng Pilipinas. Hindi na tayo asenso. Okay, maraming salamat sa iyo, Captain Dado. Maraming salamat. Ayan po si Captain Dado, nakapanayan po natin mga kababayan. Sunod na update, magbabalik kami.
Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa harap ng mga kababayan, ano ho, ang ating nakapanayam si Captain Dado dito nga po sa naganap na rally kahapon dyan sa It's a Shrine, no ho. At after nga po dyan mga kababayan, siguro mga 1 hour mahigit ay tumakbo nga po tayo dyan sa may Minjola dahil nababalitaan po natin ayon din sa ating mga viewers, nagko-comment sila na talagang mayroon pong nangyayaring mga kaguluhan mga kababayan. So, tingnan po muna natin ano ho, ang mga nangyari po na iba't ibang mga kaguluhan kahapon mga kababayan dito nga po sa mga naganap na mga protesta o mga rally. Ito ay nakakalungkot ano ho mga kababayan sapagkat hindi po sana ito mangyayari kung talagang ito pong presidente natin ay maayos po ang kanyang pamamahala. Tingnan nyo mo nga itong isang video na nangyari dito, naawa ko dito mga kababayan sa isang mamang pulis, ano, nasaan ba yun? Isang pulis, dito ko na lang tingnan, ano. May isang pulis kasi dito mga kababayan na tinamaan pa, oh. Tingnan nyo po ito, no? Tingnan nyo po itong mga ganap sa rally. Ito totoo mga kababayan, naawa ko dito, oh. Tingnan nyo ito. Tangina mo! Hindi mo alam na nararamdaman natin! Sino bang nambato mo? Sino ba yung nasipaw? Nang kinuha niya yan, yun, nabato siya dito, sakit niya, no? Ayun, no, mga kababayan, ito yung pangkalang ng ano eh, ng tawag nun, yung pangkalang mga kababayan ng truck. Kahoy po ito, kahoy na pangkalang ng truck, pero masakit-sakit din po ito. Kasi alam ko may kabigatan din ito eh. So sana hindi na-injury itong si Sir, no? Awa naman ako sa mga pulis. Hindi po ito gawain ng maisog mga kababayan. Ito po yun. Ito po yung mga nagsunog, ito po yung mga nanggulo sa Ayala Bridge po ito mga kababayan, kinakaroon nila, no? Yan po yan. Yan po yung mga napaka-violente mga kababayan na nangyari po dyan. At ayan po, ito pa pong mga pangyayari na ito. Ito yung sa... Ito ayun, nandito kami. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ayan pa mga kababayan. Ayan, nandito ako dito sa part na to. Katabi ni Ka-Eric. Itong side na to, nakakakuha nito malamang nandito sa may footbridge, no? At dito sa footbridge, yung iba, dito na po dumadaan itong mga pinklawan, mga dilawan. Kasi nga po, nakikipag-kumprontahan po sila sa amin. Sumisigaw kami ng BBM resign. Sara naman ang re-resign nila, mga ugak nga, no? BBM ang nagpirma ng flood control. Sara ang kanilang tinatarget, kundi ba naman mga tanga-tanga, di ba? So ito, tingnan niyo itong mga kain suka, kain tae ng mga pagmumukha, di ba mga kababayan? Ito pamangkin ni Ninoy Aquino, di ba? Si Ninoy Aquino pinatay nung panahon ni Marcos Senior. Di ba? Anong nangyari? Sinong suspect noon? Di ba? Suspect ang mga Marcos noon. Ngayon, sino nang pinagtatanggol nila? Hindi sila makapagsigaw ngayon ng resign. Bakit mga kababayan? Kasi pag nag-resign si Marcos, sino papalit? Si VP Inday Sara. Mas lalo naman ayaw nila. Kasi hindi po sila makakapangkurap. Maliwanag po yan mga kababayan. Kaya po, kakaunti lang po ang supporter ni Tatay Digong na mga yayaman kasi nga po, apektado din po ang mga mayayaman sa panahon ni Tatay Digong. Hindi rin marami ang mga mainstream media, ilan lang po, Istiminay, Net 25, at ang ibang mainstream media, neutral. Pero yung iba talaga, galit kay Tatay Digong. Marami ang mga mainstream media na galit kay Tatay Digong kasi mga kababayan, wala pong nagawa. Hindi po nakapurma ang mga korupsyon sa panahon ni Tatay Digong. Ito pong mga pambubudol, pampipik niya sa mga mainstream media, hindi po umubra kay Tatay Digong. Tapos, ito pong mga dilawan, ito pong mga oligarko, hindi rin po nakapurma kay Tatay Digong. Ito po talaga ang tunay na salot ng ating bayan. Ito pong mga oligarko, ang dasal po nila, lagi po nilang panalangin na tayo pong mga mahihirap ay manatili pong mahirap para po sila, manatili po silang mayayaman. Ganyan po yan mga kababayan. At ito yung mga kakampi nila, mga rebelde nila. Galing bundok mga kababayan. Tingnan nyo
itong babae na nagsasalita, oh. Tingnan mo nga post ni Sir Jack, oh. No, ang sa Indonesia daw, mga kababayan, Indonesia, Nepal, riot. Philippines, puro bayot. Di ba, mga kababayan? Philippines, puro bayot daw. Pero ito, mayroon ako galing bundok, mga kababayan. Sa totoo lang, mayroon pa ako nakita. Ito patunay talaga galing bundok, kabababa lang po, mga kababayan. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Galing po Marcos Duterte, walang pinag-iba. Abante, babae. Palaban, militante. Palaban, militante. Abante, babae. Ang Becky ng bayan. Ngayon ay lumalaban. Tuloy-tuloy ang laban. Ang Becky ng bayan. Marcos Duterte. Ano yun ang sigaw nila? Ang BK ng bayan, Marcos Duterte. Marcos Duterte daw, mga kabayan, ang sigaw nila. Pero may napansin ba kayo? Bemar, paano mo nasabing galing bundok? Mukhang makinis naman ang tsura niya. Sa totoo lang, mga kabayan, galing bundok po yun. Ayan, no? Maitim, galing bundok, oh. Hindi pa nakapagtabas ng damo. Ayan po ang ayan po, mga kababayan. Hindi pa nakapagtabas ng damo si ate, kaya madilim pa po, galing bundok, ha? Oh. Sabi nga ng iba dito, mga kababayan, nakala ko ba people power, mukhang kilikili power yata. Ayan, mga kababayan. Dito muna natin pansamantalang tatapusin itong ating reaction video. Medyo talagang namamaos pa ako. Hindi pa masyado makapagsalita ng malakas masyado, mga kababayan. Ano? Kasi dahil dito sa natawa ko dito talaga. Ayan, ha. Hindi po yung fake news, ha. Maliwanag po, galing bundok, kabababalag. Bakit? Nakalimutan niya po mag-ahit. Bumaba siya kagad ng bundok. Ahit ka muna, te. Magdalos ka muna ng ano mo, damo. Nakalimutan magtabas ng damo. Makapal. Makapal ang damo sa dadaanan ni ate. Kaya yan, makapal po ang kilikili power. Yan po, mga kababayan. Nasabi na po ni Captain Dado, ginulo po nila. Napatunayan po ang sinasabi ni Auntie Claire. Talagang pinunduhan po nila. At nakita nyo naman po sa mga video, no ho? Ito, may mga video nga po dito, di ba? Na talagang ginugulo po nila ang ano, ayan, no? Ayan, mga bata. Tingnan nyo. Matindi ang naging kaguluhan sa CM Recto Avenue, Quiapo sa Maynila, kung saan ang isang kilos protesta ay nauwi sa maras na eksena. Pinagsisira ang ilang roadside structures, kabilang na mga poste ng ilaw at ilang billboards. Dalawang motorsiklo na pag-aari ng PNP ang sinunog, habang kaliwat ka ng vandalismo sa pader at poste gamit ang spray paint. Nagkalat ang mga bato, basag na bote at mga nagliliyab na bagay sa kalsada. Hindi rin nakaligtas ang ilang establishmento, tulad ng isang hotel sa lugar na umano'y nilusob ng ilang individual. Sumiklab din ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at ilang kabataang umano'y kasapi ng isang grupo. Namarel! Kung ano-ano na po yung mga kinuha nila at pinagbabasag na yung mga yung salamin. Pinasok nila yung counter, kinuha yung cellphone, laptop, pera, 4 na empleyado na babae, itinakbo rin po nila dahil may tama. Yung isa na bagok yata ulo niyan. Bukod sa bato, ano pa pong mga ginamit nila? Yun po, maso, bato, kung ano-ano po. Tapos tear gas. Ang gwardyang ito hindi nakaligtas sa mga nanggulong individual matapos anya siyang paluin sa likod. Pati mga pulis, dinamay nila, pinagbabato eh. Tapos na nun, kumuha sila ng bato dito, mga bote. Ayun, yung mga tenant, nag-request yung mga tenant namin na ibabalat ng ayan, binaba namin. Mula Recto hanggang Menjola, naglagay ng mga karagdagang police units ang Manila Police District para maiwasan ang karagdagang kaguluhan. Sa ulat ng PNP, aabot sa 84 na pulis ang nasugatan sa insidente. 15 sa kanila ang dinala sa ospital.
Dumating sa lugar si Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso para silipin ang lagay ng mga establishmento at infrastructure. Malaki yung damage na ginawa ng mga I don't think realista yung mga yon. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Aabot sa mahigit 72 individual naman ang naaresto ng mga pulis, kabilang narito ang 20 minor de edad. Nagsasagawa ng investigasyon ng PNP para alamin kung may organisadong grupo sa likod ng gulo. Maximum tolerance pa rin pinahiran mo namin. Talagang inangat lang namin ng shield. Sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, o sama ka sa danyos. Criminal and civil. We will charge them. The city government of Manila. Pagsisisihan nila yan. They will regret it. Ipinag-utos din ng mayor ang agarang paglilinis at pag-aayos ng mga nasirang bahagi ng kalsada. Layunin niyang maibalik ang kaayusan at kaligtasan sa mga motorista at residente. Jim Tejano. Yan mga kababayan, hindi po yan gawain ng mga grupo po ng maisog or natin po na mga Duterte supporters. Kasi mula pa po noon, maayos po ang ating ginagawang pagkilos protesta. Nagrarally po tayo, nagpapahayag po tayo ng ating damdamin, bounds by law po yan. Ayan po yan, no? Freedom of speech, freedom of expression, Article 3, Section 4. Hanggang dyan lang po tayo. Hindi po tayo po pwedeng mamilit, hindi po tayo pwedeng manakit, lalo na ng mga pulis. Dahil yung mga pulis na yan, nandyan lang po yan para pangalagaan ang kapayapaan. Ano ho? So, sino po ba ang may gawa nito? Maliwanag sa sikat ng araw mga kababayan. Dalawa lang po yan. Kung hindi po yan mga MPA, mga realista po yan na mga pinunduhan, binayaran po. At kung sino man ang nagbayad dyan, kayo na ang umusga mga kababayan. Kung sino po ang may kapasidad, may mga pera ngayon na maaaring magpakalat ng ganyan para lang guluhin. At perhaps balang araw, baka mag-declare dahil sa kaguluhan, baka mag-declare sila ng papabor sa kanila. Hindi na po natin alam kung ano po ang mga pangyayari po mga kababayan. Basta ito po, maliwanag po sa sikat ng araw, hindi po ito gawain ng grupo ng mga supporters ni Tatay Digong. Dahil tayo po, mula pa po noon, mula nang nag-umpisa ang hakbang ng maisog, naniniwala po tayo na ang pagkilos protesta ay dapat na ayon sa ating institusyon, sa ating saligang batas. Maraming salamat. Muli ito si BMR Channel. Pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Kung ano man po ang inyong komentaryo, kung nakarating ka mo dito sa dulo ng video ito, maraming salamat. Paki-comment ko po ang iyong lugar kung taga-saan ka. Kabayan, Pilipinas as always. Bye-bye.